Hi! May kasama ako today. Pwede na mag-video? So, may guest tayo today, Jim. Hi. And naghahanap pa kami ng mauupuan para makapag-vlog tayo. So, this is in Alto na. Ayan o. Kita nyo, spring na. And then, may mga taong nakaupo na lang sa grass. So, maghahanap kami ng magandang spot para makapag-usap ng maayos. Tan, tan, tan. Hi everyone! So, andito kami sa labas ngayon. So, I have Jim and he will be sharing his experience as a Filipino dito sa Germany. Tara? Hi. Oh my God. So actually, nag-meet na kami before and then nagkwentuhan na kami. So this will be a continuation and then nung nag-meet kasi tayo is malamig and maulan sa labas. Pero now, nabiyayaan tayo ng magandang weather. So we're currently here somewhere sa park and umupo lang sa gilid so that we can have a conversation about his experience dito sa Germany. So ilang years ka na sa Germany? 2 years. 2 years. And how has it been so far? Ups and down. Yeah. It's been fun. Then mix. Mishmash. So if you can share, ano yung course mo sa atin sa Pilipinas and paano ka nag-move dito sa Germany? So, yung kode ko. so I was studying Bachelor of Science in Hospitality Management, major in Food and Beverage. Then, HRM sa atin, kumbaga, ano? yeah, HRM. And then, yan. Bali, nag-umpisa yung journey ko nung I decide to resign from my work and then try to apply from other company and then go to cruise ship, yeah. Apply for cruise ship. But at first it didn't come to my mind to apply in Germany because ang ano ko talaga dati is land-based, more likely US, Canada, or Australia. Yun Dati. kasi yung ano naman talaga famous sa mga OFW kung saan magandang pumunta. Then nga, ayan nga, nung ako yung first na nag-attend ng tagyan, yung parang orientation for Canada. Kumusta? I was so rushed because sobrang mahal. Sobrang mahal ng placement fee. Kailangan mo maglabas ng money. How much was it sa Canada? Maabot ungefähr ng ano yata ng $500,000? mer. Talaga ba? Yeah. Okay. Kasi hindi pa kasama yung ano. Kasi show up money mo yan para sa bank. So, hindi pa kasama kumbaga yung pag-process ng documents and then yung ticket, etc. Yeah. So, talagang pang show money lang Show na may money. ano ka, may pera ka kumbaga. Yeah. Okay. Kaya napag-isip ko na hindi ko na mag-back out ako from Canada. And then I tried to apply from Australia. Ang dami mo naman palang, hindi natin ito na pag-usapan nung start na. So, kumusta yung application mo ngayon sa Australia? I tried to apply from Australia from this chef migration and then they said that I need more experience for me to apply from them. So, 2 years ba yung hinihingi ng ano? Ilang years yung gusto nila? They don't say anything about ilang years, but they told me that I need more experience. So okay, I didn't pursue it. Then I go into cruise ship. I applied into two cruise ships. Yeah, one is MSC and then the other one is from Jebsen. I already passed the first screening from the MSC and line up for medical. So, yung cruise ship na to would be sa Pilipinas lang or saang route nung That's cruise ship? European USA. Okay. So, ever since talaga, gusto mo na din mag-abroad? Yeah. Okay. Ever since.
And after graduating yung HRM nga na course sa Pilipinas, ilang months or years ka na nag-work somewhere before nag-move ka dito sa Germany? After ko ng graduation, inabsorb agad nila. Ako actually hindi pa na-graduate. Meron tawag yan. Yung OJT? Tawag yan, yung binigyan na ako ng offer. Mm. Kasi kulang din sila sa tao. So, okay. Why not? Oh. Try. And kumusta yung experience mo sa Pilipinas during that time? Good. Saan kang part? So, work is actually okay sa tawag yan yung main kitchen, which nag-handles ng events, buffet, room service, and then meron kaming outlet din, then meron kaming pool cabana, then kids park, at then meron din kami kami ang pinamalaking kusina, kasi maraming kaming hinahandle na tawag na events or some na ganyan. So, technically, nagkaroon ka na experience dun sa work mo sa Pilipinas in handling events, tapos kayo nagpaplano ng menu and all. And yung a la carte, hanggang a la carte, room service, then meron kaming function, which is maabot ng minsan ang pinakamalaki namin diyang function is 700 guests? 700 to 800 People? buffet. So, kumusta yung yung work and yung work nyo mismo dun, if you have an event sa Pilipinas na you have to cater for halimbawa mga 700 to 800 packs. So, ilang hours kayo niya nag-work? Nakakapag-break ba kayo? Or Hindi kami nakakapag-break diyan because kailangan mo mag-prepare for sa iyong mga sa pagkain. Oo nga. Breakfast, lunch, tapos syempre may snack pa yan in between, ganyan. Meron nga. Bago kailangan mo dalhin lahat ng pagkain from kitchen, from first floor, minsan sa beachfront, minsan dito sa pool. So, kailangan mong bitbitin yung malalaking hot cabin. Not bitbitin, itulak. Tulak yung bagan kumbaga. Kaya gayon, mahirap. Pero masaya. Kasi hindi mo ma-feel yung pagod ma-feel mo na yung pagod is after na eh. Yung nakaupo ka na kumbaga, saka wala na yung adrenaline, saka mo na siya ma-feel. Oo. And kumusta yung mga colleagues mo noon? Yung mga Filipinong colleagues mo? For sure nami-miss mo. Ayos sila kasi kasi tawag yan, mababait. Bago marami nga matututunan sa nila. Sila yung tawag yan, yung palaturo. Okay. Tapos syempre porsigido din naman usually ang mga Pilipino, diba? So sabi mo nga hindi mo naramdaman yung pagod kasi siguro andun pa din yung parang fun at work. Andun ang fun at least at the same time kailangan mo ring yung tawag, kung hindi mo love yung yung trabaho mo, ay parang hindi mo tawag yung ang feel mo lagi sa everyday parang burden yung lagi kang pagod, laging kang din. So passion mo talaga to? Hindi ko masabi kasi hindi naman ako actually hindi naman ito ang aking yung aking dream job. Ang dream job ko is to become an architecture, interior designer, at militar. Kaya pala nagdo-drawing ka kanina. Mahilig ako mag-drawing. Sabi ko kasi nung nakoy nasa Cebu, nag-apply ako for architecture, UP. And then nung nagtanong ako, medyo mahal ang kapag nag-architecture. So sabi ko, kaya magandang another na na course na mura lang pero nandun yung mo rin yung passion na yung art, yung pagiging artistic gayon. Ay yung pinsan ko ay graduate din ng HRM. Nagtrabaho sa Dubai. At sabi ko, ay same lang naman, culinary arts. So
Mag-apply na ng HRM. Kasi 'di ba pag nag-plating kayo, dapat maganda din kasi dapat presentable din sa mga guests, lalo na halimbawa yung hotel or kung saan ka nag-work is mga 5-star, mga ganun. So dapat ano din siya, mataas yung standard din. So nakakuha mo pa din pala yung gusto mo when it comes sa parang opening up yung creativity through art. Sa food arts. naman to. Sabi nga nila na the fastest form of arts is culinary arts kasi kinakain na yan eh. Oo. Ang tagal-tagal mong pag-prepare tapos Dali lang. 5 minutes lang yung Oo, katulad ng tawag yan, yung sisig. Gagawin mo yan, papakuluan mo yan, i-grilled mo. Pagka-grilled mo yan, ilalagay mo yan sa ref. Then pag nalagay mo na yan sa ref, hihiwain mo. Bago lulutuin mo pa ulit. Bago kung kainin nila, ang dali-dali. Oo nga. Ang Kasi bilis. sarap. Diba? Ang tagal ng process, ang tagal ng pag-prepare. Tapos ano. Ang So, madali lang kainin. next time, ano na lang, mindful kaming kakain para ma-appreciate namin talaga yung effort ng pagluluto. Pero kasi, pag masarap yung pagkain, talagang bibilisan mo, diba? So, hindi ka nagka-interest na mag-apply sa Dubai? Kasi andun yung pinsan mo. So, bakit si Germany yung napili mo? Kasi it was suggested by my cousin. Kasi my cousin is already here in Germany and working as a nurse on that time. I think Sa Frankfurt? yeah, tama ba? sa Frankfurt. And then my ate sinabihan ako, mag-apply ka na lang ng Germany kasi yan, ang kuya mo, si kuya mo nandoon naman para sama-sama na kayo. So why not? Try lang. Yun, kinausap niya yung agency and then sinabihan niya kung pwede bang ganito, ganyan. Yeah. Then ito na tayo, landed. So, paano nyo nahanap yung agency na to? Through Facebook or may connection kayo? May kakilala kayo? Ay, dito rin kasi nag-aral yung yung tawagin yung kuya ko. Sa German Language Institute. Bali dito sila inilagay. Nag-prac course si kuya mo dito? Oo, ay yung yun, yung school na yun, nag-handle din, nagpa-process din ng mga papers. Okay. And you mentioned na GIS to, no? Tama? Pero hindi natin sure kung open pa sila or ano. Ayun so, nga. kailan ka nag-move dito sa Germany? Tumating ako dito ng April 9, 2023. Yeah. Nag-ano kami ng mic. Ganyan. Next time, magkakaroon na si ate girl ng yung clip-on mic. Charot. So, dumating ka dito is April 2023? Yeah, April 2022. Uy, ano ka na dito? 5 years ka na. Ay, 5 years. Ano ba naman to? Hindi marunong mag-mat si ate mong girl. 2 years ka na dito. 2 years na. So, nag-celebrate ka? Hindi, duty ako eh. Ano ba naman yan? Wala man lang ng pa-cake para sa self? Duty busy sa sa hotel eh. So, tell us about yung experience mo dun sa agency. Before ka ba nag-move dito sa Germany, is nag-aral ka na ng sprac course dun or language course sa atin sa Pilipinas? And magkano yung binayaran mo or may binayaran ka pa? Bali, nag-aral ako ng German sa Pinas but through online. Kasi naabutan kami ng lockdown sa Pinas. So lahat is yung online. Kaya medyo mahirap kasi hindi mo siya maanuhan yung paano paano talaga mag proper pronunciation kasi then ang daming issue sa internet connection. Then hindi mostly internet connection. Minsan maano sa amin yung walang yung signal hindi hindi ayos ang connection or minsan sa yung teacher. And then lahat ng learning materials pa yan sinend pa through LBC sa amin. Talaga? Yeah. Kasi hindi yung mga books you mean and mga pamphlets whatever. Workbook kayon. So ang pinaka namin talaga ay yung workbook at yung yung libro. Bali ang ginawa namin yung
kung pwede bang, kasi lockdown pa yun eh. On the next month, Atsbay na kami. So, sinabihan namin kung pwede bang makuha namin yan ng tawag yan through digital copy. Kasi para yung kami na lang magpapaprint kaysa magbabayad pa kami sa inyo. Okay. So, kumbaga hindi pulido yung nyo, language course nyo sa Pilipinas dahil nga sa lockdown and then sa online. Online. So, more likely, parang lang, self-study. Kailangan ng self-study kayo. Pero nag-language exam kayo sa Pilipinas? Ang language. B1 or B2? B1. Okay. Tapos, after mapasa nyo yung B1 language exam, ilang months kayo naghintay bago makakuha ng visa? Or ma-process yung visa? Yung sa akin naman, tawagin yung medyo matagal. Kasi nakailan akong ulit na exam. Then, hindi naman pwede agad-agad na tawagin hahanapan ka agad. Sabi nila sa akin is, hanapan ka nila ng employer. Basta yung ipasa mo lang yung language exam at madali lang daw. Hindi pa noon Ayun, pero sawa ng Diyos na naipasa ko naman din at nabigyan din ako ng visa at nakapunta nga din eh. Nandito na nga. Nandito na. Magkano yung binayaran nyo yun sa agency at para saan yung binayaran nyo? Ay, hindi ko alam kung kung ano yung magkano, pero bigyan na lang kita ng estimation. On that time, I think ang nabayaran namin is around 150. Para sa language course. Kasama na yung yung lahat. 150 or a little bit more something. Kung isasama mo pa yung mga pamasahe mga 200 siguro. Yung ticket papunta dito sa Germany, you mean kayo yung nagbayad, hindi sila? Kami nagbayad na yan. Amin yung bayad. Pero mura lang naman nata yung aking ticket. Kasi yung mga 50k na din yun, anong mura? 32 lang yung akin eh. China Air. Talaga? Okay. Pero yun, so kayo yung nagbayad ng language course and kayo yung nagbayad ng ticket nyo. Tapos, kailan ka nakakuha ng contract sa previous mo, yung pinakauna mong pagsalta dito sa Germany? Kailan ko ba yun na I think yun eh 2022 ng last I think last 3 months ng 2022 doon ko na nakuha yung contract. And then nakalipad na nga ako kasi hinihintay pa sa yung yung parang oversets yung contract from na parang tatak ng ng parang sa tawagin yung sa notaryo dito sa Hamburg. Then ibibigay pa yun sa Botschaft sa Berlin and then isesend ulit, kaya matagal nga yung process. Kahit sa amin din parang ang tagal na namin naghihintay kasi ang langsam din ng hindi naman sa pero totoo to, langsam yung government dito sa Germany. Ang biro kasi nila more on papers pa din kasi hindi talaga siya digital, although parang if you hear Germany na ang advanced sa technology or whatever, pero sa ibang banda ayun talaga, yun yung katotohanan. hirap rin sila mag-adjust sa tagyan sa modern world. Charot. Ang digital digitalization nga naman. Pero alam ko is ngayon is nag-i-improve na sila dito. Meron silang improvement dito sa Hamburg. So yung first hotel mo or first employer mo dito, hotel 'di ba? Hindi, restaurant. Restaurant. So yung first employer mo dito sa Germany is restaurant. So if you can share kung ano yung working hours niyo, working condition, may off ba kayo, ganyan. Parang in comparison lang dun sa work experience mo din sa atin sa Pilipinas. Ano yung main difference? So, in terms of naman, yung working hours, hindi naman sila nagkakalayo eh. Kasi noon ako nag-umpisa diyan, spring, so towards summer na. So, busy na talaga. So, duty ko doon dati 12 eh. Every day. 12 hours? 10 to 12 yan. Yan. Kung lang, yung mga basta mga mahinang mga araw,
pwede ako maka-out ng mga 9, 8 or 9. Pero kapag ano naman, busy tayo, katulad ngayon, sunny, mga gayaan, 12, Talaga? 11 to 12, yan. So, wait, wala kayo ng specific parang oras talaga ng work? Like halimbawa sa amin, no, ang work ko is from 7 o'clock to 3 p.m. So, 3 p.m. alis na ako. Sa inyo ba wala ng specific oras? Or usually kasi nag-overtime kayo kaya nakaka 10 to 12 hours ka? Nung ano naman kasi, nung dumating diyan, ang aking schedule lagi is alas 9. Opening ako eh. Eh kapag ikaw yung nag-opening ikaw, ang out mo is alas 5, sibsin. Eh mostly ang mga guests namin, kaka-out pa lang yan sa opisina. So galing yan from here, from Alton na naglalakad yan papuntang Ofalgon eh. Minsan meron silang sakay ng ferry boat from Landersbrook papunta din eh. Kaya order dito from Airbus galing din naglalakad. So ano siya mostly diyan sila na hindi ka naman pwede makaalis agad. Example, titirahin sorry for word titirahin o orderan ka ng mga ng tagyan ng 6 na tagyan na flammkuchen order yung this waffle mga gayaan. Hindi ka agad na yan, makakaalis-alis. Plus maglilinis ka pa after So parang Uber Alba kayo? Wala nang specific na nagdi-dishwasher? Wala yung ang kung kasi maliit lang na restaurant ito. So bale ang kitchen namin is maliit din naman din eh. So ikaw yung nagdi-dishwash, ikaw na rin yung yung sa bishtelo. And then ano pa? Yan nga. So ilang years or months ka nagstay dyan sa first employer mo? Is I think 1 year and 5 months. 1 year and 5 months. Yung contract mo sa atin sa Pilipinas, do you still remember, I mean, from Philippines to Germany, do you still remember kung ano yung nakalagay doon? Ang is, yung aking contract nung pagkadating ko dito sa Germany is Weiterbildung for 9 months. Then after 9 months, yung inabsorb ako. Then nag-work lang ako for I think 5 to 6 months. Then alis na agad ako. So from Philippines, pagdating mo dito is that magva-Weiterbildung ka muna. Okay. And the Weiterbildung is 9 months. 9 months. During Weiterbildung, nag-work ka na nun? Nag-work na ako. Pero hindi ako pumasok sa eskwelahan. Wala akong parang lang, diretso trabaho. Online lang ba yung Weiterbildung? Hindi, wala ako talagang hindi ako pumasok sa school or something. Wala. Tapos hindi nakita ng employer mo yun? Awan ko anong ginawa nila pero yun nga. Pero binigyan lang ako ng tagyan yung parang Beschenigung after. Talaga? Oo. May spider. Kaya yun. Oo lang, pero naka-apply naman din ako dito sa kabila. Wala namang problema. Wala naman tinatanong. Nakapag-renew naman ako ng aking kasi at least may parang Beschenigung kang na-receive although hindi ka naman pala pumasok sa school. Bakit hindi ka pumasok sa school? Wala naman nagsabi sa akin na kailangan pumasok sa school eh. Sabi, pagkadating ko lang, trabaho na agad. Wala inang orientation kumbaga. Wala. Kaya hindi mo din... Wala nga akong time para sa aking yung jet lag eh. So pagdating mo, diretso work? Pagdating ko dito, pinagpahinga lang ako ng isang araw. Then, trabaho na, the next day. Pakahirap naman. So, ayun, nag-decide ka na umalis ka dyan sa restaurant, sa first employer mo. And then, bakit ito yung second employer mo, which is sa hotel, bakit ito yung napili mo? Actually, lang yan eh. Nagsesend lang ako ng ng mga kasi ng application ko on internet. Kasi I found dito sa aking sa first kong yung medyo stagnant. Wala ka nang natututunan. Walang growth na kumbaga. Ngayon, sabi ko ako nandito naman sa nasa labas.
Ay, parang nakainom na yun. Nagsesend lang ako. Kung saan lang. May may courage ka na mag-send kasi nakainom ka. Nakainom na ako. Galing na. Out of nothing, Send lang. Then, I think, after 2 days ata, nag-reply sa akin. Ako. Sabi ko, pwede ako dito na time. Ganyan. Interview. Sabi ko ngayon, interview kami. Then, after na yun, tayo, probe bite. Isang araw. And then, yun na. On board na. Ginimig na. Oo. Kulang din sila sa tao eh. Buti wala ka ng kumbagang befristed na contract dun sa previous restaurant, kaya nakaalis ka lang. Yeah, befristed yung aking contract dun sa ano bang befristed? Befristed unlimited. Sa amin halimbawa, 2 years kaming dapat magstay. Tapos, if not, pag break namin yung contract, magbabayad kami. So, sa inyo wala nang ganon? Parang unbefristed ka? Wala. Yung sa previous is befristed ako. Wala naman naka-state dun eh. So, kumusta na yung yung current experience mo sa work ngayon dito sa hotel? So, nagustuhan mo? Ano yung nagustuhan mo? And ano din yung challenges mo kumbaga? Nagustuhan ko, malaki ang kusina ko. So, yung dati, na nasa restaurant ka nga, ikaw yung overall, kumbaga. Ikaw si dishwashing, tapos ikaw din sa order, ikaw pa yung magpe-plating and all. And dito sa hotel na pinagtatrabahoan mo na ngayon, meron kang steward, meron kang tagalinis ng mga gamit mo, kaya merong malaking workstation mo, then marami kang oven, yan. Kasi doon sa kabila is isa lang. Kasi maliit nga lang. So, kumbaga, ikaw ngayon is andun ka na sa order. So, ikaw yung nagpa-plan ng menu. Di ba, shinare mo yun sa akin? Ikaw yung nagpa-plan ng menu. Tapos, meron ka na kumbaga ng assistant na nagtutulong sa'yo. Bali, naman, ang na yun is, kapag wala yung yung tawagan, example, meron na talaga diyan. Before pa dumating yung 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 menu sa amin, meron ng meron ng yung parang listahan ang aming head chef. Sila na rin nag-o-order na yan. Pero titingnan mo pa rin, i-double check mo pa rin gayon kung alin pa yung ikaw na rin yung mismong double check mo yung kung ano pa nandoon sa ibaba gayon, kasi minsan siya lang mag-isa diyan eh, kasi marami kaming outlets, so maraming may gumagamit doon, may ginagayon, titingnan nila yan. So para hindi ka hindi maubusan or something, hindi example magkulang, i-double check mo yan, titingnan mo ganyan, ilang karton, ilang ganyan, then isesend mo yan, bibigay mo yan sa chef mo. Baka siya na yung titingnan. I-compare niya kung tama yung order mo sa order niya. If ever not, tama naman, ginug naman, kakancel. Example, kulang, idadagdag. Para lang. Kasi hindi... Kumbaga may nagkukontrole din. Kasi halimbawa may namali or whatever. Kasi sabi mo mag-isa lang din siya. Kasi mahirap yung yung o-order ka kadami-dami bago tawagin yung ginug pa pala doon sa ay di sa may expire yung nauna food cost. That's English. Kaya kailangan mo i-control lang ang sakin, ang mga yung mga bishtelong mo, mga sakin mo doon. Kasi malaking yan hotel, so maraming gagamit. So, since sa hotel kayo, so, meron kayong, nagsaserve kayo ng mga half-mal site, like lunch, dinner, ganyan. Tapos, meron din kayo ng maliit na cafe na kasama dun sa hotel. Nag-duty ka din dun. Ang ko talaga is banquet. Banquet kitchen. So, more on, kami, functions. Means events? Events. Pero meron kaming restaurant, which is Le Petit Chef. Sa itaas naman yun. It's a French type restaurant na merong mga yung projector sa ibabaw ng sa may ceiling. Then nagpro-project sila ng film sa yung table. May lumalabas na maliliit na tao. Yan. Talaga? Yeah. Hindi pa ako doon nakapunta.
Doon lang ako sa may sa entrance. Diba sabi ko nakapunta na ako dyan. So, Sa, ano yun, sa may Boulevard. okay. Ayun naman kasi nasa first floor yung amin. Deputy chef. So, ano yung pinaka nagustuhan mo sa work mo ngayon? Dito sa hotel nga. Ano, yung tawag yan, yung mababait ang mga kasama mo. Very, ano sila, yung tawag yun, yung very friendly, then matulungin, then ano lang, more like nagtatawanan kayo sa loob ng ano, basta busy. Pero Deutsch to, no? Deutsch. Deutsch. Kahit sabihin mo ano, yung tayan, hirap pa rin ang mag-German, ano na sila? Hindi man ikaw yung pinapagalitan na, bakit hindi mo ako maintindihan? Okay, hindi gayon. Talagang ano sila, yung tayan mabait. Yung sabi, anong gusto mo, tawag yun, wag kang atubiling magtanong ng kung anong kailangan, kung hindi, example ko dito sa mga menung ito, hindi mo alam kung ano yan. Yung kasi syempre yung menu is Deutsch. Kasi ang menu kasi namin, tayong iniiba yung name, pangalan ng menu, pero same lang ang component. What do you mean? So halimbawa ay yan mga tayan yung kitchen technique para maging parang enticing na parang ano kaya to? In French, ginagamitan naman French word or Latin, mga Italianish word na pero same lang na mababasa mo, ayun pala yun. Dati, one time din na nag-work ako sa hospital before sa station, ganyan. Tapos, syempre kami din kasi yung nag-receive ng order nila sa food. Tapos, isa sa queue siya, ganyan. Tapos, sa mga umpisa din, gulong-gulo ako kung ano yung mga pangalan ng menu. And I remember, sabi nung isang patient, ano itong baba ganoush, ganyan. Masarap yan. Sa isip-isip ko, ganoush, mukhang goulash. Eggplant. So, oo nga, Arabish eggplant dip, diba? Ginugal ko pa kasi iniisip ko talaga karne kasi nga goulash, ganoush, ganyan. Hindi pala. Hindi, ano pala siya? Roasted eggplant. Baba ganoush. Sarap yan. So, it's nice na maayos naman yung mga colleagues mo. Lahat ba sila Deutsch or foreigners din, ganyan? Hindi ko alam kung ano sila, kung German sila, pero yung partner ko sa Cold Kitchen is Spanish siya, na work, I think ilang years na siya dito sa Germany nakatira. As in, sobrang tanda na niya. I think 62 years old na, 63 years old na. Talaga? Tapos nagtatrabaho pa din? Kasi up to 65 nga naman ang rente. Oo nga, next 2 years ata, next year or rent na siya. So ikaw na yung papalit. Kaya kay Lolo. Kaya ako pinapaano din, binabakbakan kung ano-ano. Sabi mo gusto mo ng growth. So ayan yung sinansay ni Papa. Bakbak. Okay lang, mababait naman lahat. Kasi nakaka-challenge naman. Challenging naman yung feeling ko. Tapos pa din ba kayo mag-work ngayon? 10 hours, 12 hours? Sabi mo kanina, wait lang, may spider talaga. Sabi mo kanina, ang haba ng ng work mo. Dito kasi sa Germany, guys, talagang usually mafe-feel mo 10 days, 12 days straight duty, tapos may off, and then another set of duty. Although, meron naman na binibigyan ka naman ng mahabang fry, no? Pero parang ang hirap pa din. Pero naman nasanay na ako nasa Pinas pa yung gaya na rin ng duty schedule Pero sabi ko sa iyo, yung Pinas, working ng Pinas at sa yung working hours sa Pinas at dito, hindi naman hindi nang kakalayo. Pero ang lang is mas maganda ang benefits dito sa Germany. Kasi in terms of vacation, plus binibigyan ka ng ng Gutag, then Gutag Friday, Gutag, FT, Feiertag, magayan, and then yan. Hindi kayo nag-work. Kumpara sa atin sa Pilipinas, I think one day off lang naman. One day off, dito is 2 day offs. Yan, maganda. Then kapag example urlaub ka,
yung ano, yung example, kung orlog ka ng 2 weeks, meron kang plus 2 days, 4 days na sa yung ano, sa yung orlog. Kasi hindi naman kasama yung ano yung day off mo sa orlog mo eh. Kaya, And I hope yung mga Überstunde mo din dito sa work is bayad ba? yung ano lang Inilista mo ba? ano yan yung tawagin yung gutag. Binibigyan lang kami sa Ayun gutag. na yun. Yung sa gutag. Parang nare-receive mo siya as as extra day. Kapag naman at saka kapag naman ikay nag-work ng Sunday, meron ka naman ding surge parang Suslag yun. shushlag ganyan na konting ano lang pero at least meron. Malaki din Malaki yung yun. suslag Oo. kasi kahit sa amin na nag-work halimbawa ng night games, ramdam mo talaga sa sahod mo din pag Mm-mm. nakapagtrabaho ka ng ng sa weekend, ng No weekday. Sunday, and then ng night games. kaya nga mas gusto kong jumuti ng Boca Ende kaysa sa tagyan within Pwede ba week? Pero pag weekend, mas pak, mas stress, tama? hindi naman sasanay ka na rin din as in sanayan lang yan at saka basta kayo nasa loob ng kusina talagang stress na very dynamic very high ang doon very very dangerous sa loob ng kusina maraming Malamang. kasi apoy ang mo Tapos kutsilyo. kutsilyo marami kang basta mga depende kung pwede ma-aksidente kaya So ano na yung next step sa'yo? Bukod dyan sa pag ikaw na yung kay Lolo, ikaw na yung mag-overname ng niya, ng lolo niya. Ikaw na yung magpa-plan and all ng banquet. Ganyan. po naman hindi ko pa alam hindi ko pa napag-isipan pero at the moment inaaral ko pa rin yung kasi hindi mo naman agad masasabing take over mo agad it takes time Still naman talaga yan. siya. Kahit sabihin mo ko diyan nagtratrabaho ka ng for a couple of months ngayon hindi mo pa rin yung experience ng isang veterano sa kusina which is nagtatrabaho ng Years na 35 years sobra. 35 years sa kusina hindi mo yan kaya sabi ko kung ano yung nila yung mga the way nila how to cook the way nila mag-prepare ko yan nire-respeto ko kasi mas sila kasi Experiensyado No. talaga. at saka mas marami silang alam kaysa kasi they work so na kaya more likely diyan at sa kusina is maraming technique yung example yung isa may ganito ang kanyang technique ng pagluluto and then yung isa iba rin pero at the end of the product same pa rin yung for me it's egal kasi maraming kung saan ka mapapadali at same yung lasa at yung pagpresentation okay lang maraming way pero same lang naman different method different way different technique but same Same lang yung result. Mm. And nahihirapan ka pa din ba ngayon sa Deutsch? Nag-aaral ka ba? Yeah, I'm still learning. I'm still studying. Yeah. Currently, I'm studying tagin yung Beruf Sprachkurs sa aming hotel kasi tagin yung libre naman. Inofferan ako ng aming personal employer personal abteilung kung gusto mo. Sabi ko, warum ni? That's for my personal growth. Kaya, That's why isang araw lang naman sa isang linggo. Then tuwing Friday aaral pa tuwing kapag yung free time. Pero kapag naman yung after work hindi mo naman kasi pwede mo nang aralin. hindi after work hindi na ako makapag-aral Lalo na kasi kung ka, 10 hours, 12 hours ka na, wala ka na talaga ng energy yan. wala itutulog mo na lang. Pero mo naman matatawag at slowly at truly makaka-catch up mo naman yung German language kasi everyday mo yung ginagamit bago naririnig mo yung sa mga kasama na mga ka-workmate mo ganito gayaan kahit sabihin mong yung ang iba ay hindi yung mali ang
sentence construction, mga ganyan. Naintindihan naman. Maintindihan mo. Kasi, ano naman tawag yan. What is important is that nagkakaintindihan kayo. Oo. Yun naman talaga. Oo. Kasi kapag hindi mo naintindihan, delikado yan. Kusina ang ano mo. Hindi, at saka syempre yung bevertong ng mga guests, ganyan. Syempre, ano mga allergy, mga ganyan ka. Oh my God. Lalo na't yung tagan. May yung alaminit na tagan na changes sa menu, ang isa ay gluten, lactose free, Ay, Diyos ko nose allergen, meron pang fructis Allergy. sabi ko ice na lang may serve. Ice. Deutscher Magen. Charot. Mga sensitive yung iba. Summary, tapos naman na tayo sa vlog or sa interview natin. Yeah. Any tips for other Filipinos na is interested din na mag-abroad or pumunta dito sa Germany? What can you share? And ano din ang learning mo sa journey mo dito? Siguro before ka pumunta ng ibang bansa, you must be ready, mentally, physically, emotionally, kasi madami kang ups and down, talagang titirahin ka na yan. In some way point, parang gusto mo na umuwi, talagang pero mo yung sarili mo na yung kailangan mo pumunta, kaya nga ikaw pumunta dito para sa sa future mo, for the greener pasture. May Kaya reason ka kumbaga na kaya ka pumunta dito. Kaya before ka pumunta ng abroad, ihanda mo ang sarili mo from the language, culture, physically, mentally, emotionally, lahat. Kasi iba talaga ang nila dito. Iba. And then have fun, go out. Alam, kahit sabihin mong dito sa yung mga German, mga Deutscher, mga ganyan, hindi sila spontan pa, at least make way for yourself to example, relax or go out or something, to have some hobby, passion, gayon. Kasi hindi lang work. Kasi mahirap. Kailangan mong lumabas, kailangan mong makihalibelo sa ibang tao. Kasi kung ikaw lang mag-isa, trabaho, bahay, maloloko ka. Maloloko ka. Sayang, no? Konti pa lang din naman yung Filipino community dito, no? Sa atin, sa Germany. Or madami isang kakilala. Ako hindi. Madami na. Madami mas marami pa siyang alam ng mga lugar dito sa akin. Marami mga And history. Siya yung nagsasabi ng history. Siya nagkukwento. Hindi, lang sa tagan. More on lang, mas gusto ng yung history ng immerse with the culture, immerse yourself with the tradition or something, history of the place. Kasi inaalam ko kasi ganito. Kaya pala ganito, ganito. Yun lang. Thank you so much for being with us today. Enjoy lang namin yung weather kasi talagang maganda. Although malamig pa din yung hangin. But yeah, at least maganda na talaga, maaraw na. So thank you so much for your time today, Jim. Yeah. And so thank you for being with us. Cheers! Cheers.